Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Kumusta na po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Pinagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, na narito sa St. Joseph Church. At ganun din po sa mga manunood po ng sa YouTube at saka sa FB po. Pinagpalang hapon po sa inyo, pinagpalang araw, pinagpalang gabi sa inyong lahat. Yes, so, glory to God, glory to Christ Jesus. Purihin po muna natin ng malakas na malakas ang ating Diyos. Amen. Bago po tayo magsimula, mayroon pa po ba tayong bagong dalo o may mga akay po ba tayo? Saglit lang po. Amen. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo sa sharing portion po. Kung wala po munang bagong dalo, lahat po ba ay pinagpala? Amen. Sino po ang unang magpapatutuo ng mga pagpapala na kanyang natanggap sa ating Diyos na buhay? Amen. Si Sister, purihin po natin ang Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kumbaga, matagal po ako nawala, siguro around 6 months. Pero ang masasabi ko lang po, hindi talaga tayo mabubuhay ng wala sa Panginoon. Yes. Yun lang po ang maipagpapatunay ko. Sa lahat ng, hindi naman actually problema. Meron lang konting pinagdaanan, pero kaya naman, nakayanan naman. Kailangan talagang magpahinga muna, pero hindi titigil. And sa pamamagitan ng Panginoon, talagang nakita ko talaga at naramdaman ko na hindi talaga tayo pwedeng mag-isa nang wala ang Panginoon. Yes. Yun lang po at maraming salamat. Thanks God. Amen. Tunay po na kailangan po natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Wala po tayong magagawa pag wala po siya sa ating mga buhay. Amen. Meron pa po ba? Isa pa po. Isa pa po ang magpapatutuo. Mga sisters. Si Sister Grace po. Purihin po natin ang Diyos. Magandang hapon po. Salamat sa Lord dahil nandito naman ako magpapatutuo sa kanyang ginawa sa akin. Kagabi, hindi ko po alam na sabi ko, nagtumawag po kasi yung anak ko, si Mami may mga bayaran po yung ako sa school. Sabi ko, wala pa yung sahod. Sabi ko, nag-pray po ako kay Lord. Sabi ko, habang nasa sasakyan po kami ng mga amo ko, tahimik lang po ako. Nag-ano po ako ng view doon sa gilid habang nagbibiyahe. Inakausap ko po si Lord. Sabi ko, Lord, saan pa ako kukuha? Wala pa talaga akong sahod. Sabi ko, ang laki ng babayaran. Sabi ko, kasi naubos na yung allowance nila. So, nung pagdating namin, nakaupo po ako doon sa may tahimik pa rin po ako. Pero hindi ko lang alam, sabi ng amo ko, Grace, sasama ka sa amin. Sabi ko, ayaw kumain, dito na lang ako sa bahay. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, tingnan mo yung yung Alipay mo, may sinend ako sa iyo. Sabi ko, ano po yun? Sabi nang tiningnan ko po, sabi niya, yan po yung yung sahod mo at saka yung bayad ko sa iyo at extra money na bigay ko sa iyo para sa paglilinis mo pagtulong mo sa akin doon sa bahay na uupahan. Kaya maraming salamat po dahil hindi po natin alam na God is silent listener. Kasi alam natin, hindi pa nabuka pa ng bibig natin, alam na po niya ang problema natin. Kaya patuloy lang po tayong maglingkod sa ating Panginoon dahil alam natin, minsan na natin na hindi siya nakikinig, but
God is really good dahil siya lang po talaga ang nakakaalam ng puso't isipan natin. Kaya nalulugod ang Panginoon sa atin, lalo na kung magpapakumbaba tayo sa kanyang harapan palagi. Kaya maraming salamat, Lord. Ito po ang talagang sabi ko, Lord, magpapatuo ako sa iyo dahil napakabuti mo. Kaya wala tayong Diyos na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon kailan pa man. Kaya maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Purihin po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. At wala na po. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tumayo na po tayo para po sa pakikinig ng banal na salita at na ihahayag ng ating kapatid na si Brother Rod Banyares. At sa panambahan naman po, pangungunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry at sa pangunang panalangin ni Sister Grace. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Sa mga oras na ito, Lord, nandito po kami lahat. Nagsusumamo, humingi po kami, O God Jesus, ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, maunawain, O God, hallelujah. Ikaw ang Diyos na lagi nandyan para sa aming lahat. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman na hindi nagbabago. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, na mulim po kaming dinala dito, O God, upang purihin ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa kagalingan na pinagkaloob mo sa aming lahat. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat, O God, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. O God, wala po kaming inasahan, kundi ikaw po lamang. At maraming salamat, O God, hallelujah, hallelujah. At ikaw ang Diyos namin simula noon, na naghandang na magpatawad sa amin, Panginoon. Sa mga oras na ito, patuloy ko po itinataas, O God, hallelujah. Ang preacher na gagamitin mo, Panginoon, si Brother Rod, patuloy mo siyang gamitin mightily and boldly. Na lahat po ng kanyang mangungutawi sa kanyang bibig ay galing po lamang sa iyo. Panginoon, patuloy mo pang siyang samahan, gabayan, patnubayan, O God, hallelujah. Patuloy mo pagpalain ang mga salita na ihahayag niya ngayon, Panginoon. Patuloy mong daluyan ng iyong kapangyarihan upang po tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito po ay amin daladalahin sa amin, saan man po kami naroroon, O God, hallelujah. At ito po ay aming ihayag din sa iba, Panginoon, na hindi nakakaranas ng ganito, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin, O God, hallelujah. O God, hallelujah, upang ma-bless po rin ang iba, Panginoon, O God, hallelujah. Patuloy mo pagpalain po ang Mandigro. Patuloy mong add by numbers, O God, hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, O God, Jesus, sa pag-akay, O God, hallelujah. Dahil ito ang gusto mo sa amin lahat. Patuloy ka manahan sa mga puso't isipan namin, Panginoon. Ama, wala po kaming maitaas, kundi ang parangalan ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy mo rin pagpalain ang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas habang kami ay nandito, Panginoon, sa bansang Hong Kong. O God, hallelujah. Patuloy mo iabot sa kanila ang tulong, O God, na nararapat sa kanila, Panginoon. Ama, wala po kaming inaasahan dahil sila po ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan kahit kailan, Panginoon. Ama, wala po kaming maibalik kundi pasalamatan ka, purihin, sambahin sa katotohanan. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo, sa aming Panginoon Jesus na naghari simula noon at magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin po natin ang Diyos ng malakas na malakas. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay at damhin po natin ang presensya ng ating Diyos sa mga sandali pong ito.
Yes, O Lord. Napakabuti po ninyo sa amin. Maraming salamat po, O Lord, sa patuloy na kabutihan na patuloy niyong ipinararanas sa amin. Salamat po, O Lord. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say. I have tasted of your goodness. I have tasted of your grace. You have shown your loving kindness in so many ways. I have waited in your presence, and I will never be the same. I have tasted of you, Lord, and all that I can say. You are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. You are good. You are good. You are merciful to me, and you meet my every need. You are good. You are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are good. I have tasted and I see that you are Amen. Amen. Purihin po natin ng malakas na malakas ang ating Yahweh El Shaddai. Amen. Lahat po ba'y handa na upang magpuri, umindak at tumawid sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Kung gayon, halina kayo at tayo'y magpuri at sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Glory to God. Halina, tayo'y magsama-sama sa isang piling, papuri sa Kanya. Jesus, ating ipagsigaw.
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay at muli po nating purihin at sambahin ang ating Diyos. Ayon po sa Psalm 96, verse 9. O worship the Lord in the beauty of holiness. Let the whole earth stand in awe of Him. Oh, salamat po, Lord. We thank you, oh Lord. We praise you. Oh, hallelujah. Sige po, tanghin po natin ang awitin po ito. At ialay po natin sa ating Diyos. Marvelous for words
Glory to God. Hallelujah. Banal naming Diyos na makapangyarihan, sinasamba ka namin, pinararangalan sa araw na ito, at patuloy naming itinataas ang iyong dakila at banal na pangalan. Pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ay Diyos na napakabuti. Lagi mo kaming pinagpapala, lagi mo kaming sinasamahan, at lagi mo kaming iniingatan. Salamat Lord, dahil patuloy kang naririyan upang kami ay abutin. Dakilang Diyos, ang araw na ito ay alay po namin sa iyo. Dalangin ko sa iyo, dakilang Ama, lahat ng naririto ngayon ay abutin muli ng iyong mapagpalang kamay. Alam niyo po kung ano ang nagaganap sa kanilang mga buhay, at alam mo rin, Panginoon, kung ano ang kanilang mga nararanasan at kung ano ang kanilang mga kahilingan. Hinihiling ko sa iyo, Ama, na sa araw na ito, huwag niyo po silang bibiguin. Ipagkaloob mo po ang tagumpay sa aking mga kapatid na ito. Ibigay niyo po ang katugunan sa kanilang mga kahilingan. At umaasa kami na hindi mo sila pababayaan. Inaangkin namin, Ama, na sila po ay uuwi sa araw na ito, taglay ang tagumpay na nanggagaling sa iyo. Banal na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, at dalangin ko, Ama, na pagpalain niyo po ang mabuting balita na amin pong muling pag-aaralan at pagninilayan. Sundan muli ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan, at inaangkin na po namin, Ama, na ang pagtitipon na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat dakilang Diyos, at sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa araw pong ito ay muli po nating basahin ang ating gospel. Kanina sa English po binasa, ngayon naman sa Tagalog. Ayan, sabi po ng John chapter 15 verse 25 hanggang 16 verse 4. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. Magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maalaala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. At dalangin ko sa Panginoon na sa araw na ito, kayong lahat na naririto ay kanyang pagpalain. Amen. Ayan. Naniniwala ba kayo sa blessing ni Lord? Amen. Bakit malungkot yung iba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka malulungkot. Huwag kang manlungkot. Yan, may bago ba rito? May bago? Wala. Lahat kayo ay dati na, ano? So, salamat kay Lord. So, ngayong umaga, hapon pala. Umaupo na tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So, dito po sa ating binasa, ito po ay binasa na rin ni Father kanina. So, sabi ng banal na kasulatan, ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. So, alam naman po natin ang kasaysayan na alam natin si Jesus ay nabuhay dito sa daigdig. Almost 3 years po siyang nag-mission. After 3 years po, siya po ay bumalik na sa langit. And then, pagbalik niya ng langit, sabi ng ang Bible mismo ang nagpapatotoo na ang Espiritu Santo ang kanyang iniwan para ito naman ang magpatuloy. Ito naman yung gaganap. Kaya hindi man natin kasama si Jesus physically, pero ang Holy Spirit ay lagi nating kasama. Amen po. Kaya napakapalad natin kasi hindi man natin nakikita ang Panginoong Yesus sa personal. Kasi sabi nga nila, gwapo daw si Jesus. Amen. Gwapo pa si Jesus. Amen. Sabi ng aklat ng Isaiah, ang mukha ni Jesus ay hindi makakuha ng pang-akit. Sabi ng aklat ng Isaiah, ibig sabihin, hindi siya gwapo. Kasi wala siyang pang-akit na itsura. Wala rin siyang, kaya nga masasabi natin, ano yung mukha na nakikita namin ngayon? Ayan, wala naman nakakita kay Lord, kay Jesus, kasi at that time, wala pang camera. At wala pang, yung mga nakakita kay Lord noon, nung isinulat ang Biblia, mga patay na lahat. Ayan, kaya ang mahalaga, hindi man nakita ang Panginoon ng mukhaan, ang mahalaga mayroong Kristo tayo nakikita. Amen. Amen ba? Kaya sabi nga sa theology, hindi naman talaga eksakto na yung about ang creation, yung pinaglibingan kay Jesus. Hanggang ngayon, pinag-aawayan yung pinaglibingan kay Jesus. Na mayroong nagkiklaim na doon daw nilibing ang Panginoon, yung iba naman, hindi raw doon. So, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, nilibing ang Panginoon. Amen ba? Kaya pagdating sa pananampalataya, hindi yan dapat pinag-aawayan. Ang mahalaga, naniniwala tayong may Kristo. Amen. Kaya sabihin mo sa kayong katabi, ang mahalaga, maniwala kang may Kristo. O, sinong naniniwalang may Kristo? Hindi ko alam kung anong Kristong pinaniniwalaan ninyo. Kasi may Kristo rin sa sabungan. Kay Jesus Christ. Ayan. Dito, pag-aralan po natin mga kapatid, yung the work of the Holy Spirit. Kasi sabi ng binasa natin kanina, pagbaba ng Holy Spirit ay magpapatotoo ito tungkol sa Kanya. Kaya dito ay mapapansin po natin na
ano ba yung trabaho o gawain ng Holy Spirit? So, paano gumagawa ang banal na Espiritu? Sabi po ng aklat ng Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Tole, itong bagong translation ng Bible ko, bago ito kasi nung nag-update ako ng aking cellphone, nawala yung laman ng dating cellphone ko Kaya hindi ko ngayon mabalikan kasi nung balikan ko ay hindi na siya available. Kaya mahirap talaga Kaya kung kayo may minamahal, wag yung iiwan kasi pag binalikan niyo yan, wala na yan. Ba't napunta sa hugot? O di ba may aayaw-ayaw pa, kaya nung balikan wala na. Kaya kung talagang gusto mo rin naman, huwag nang aayaw-ayaw. Kasi baka makuha pa ng iba. Andyan mo ba kayo? Kaya naalaala ko tuloy yung nagpa-pray-over sa akin Brother Rod, pray-over mo naman ako. Ikaw bakit? Sabi niya, gusto ko na magkaasawa. Sabi ko, bakit gusto mo mag-asawa? Ang sagot niya kasi nalagpasan ako ng kalendaryo. Nag-isip tuloy ako, sabi ko, anong ibig mo sabihin nalagpasan ka na ng kalendaryo? Sabi niya, Brad naman, ang kalendaryo hanggang 31 lang, ako 40 na. So marami yan dito. Yung bang running to 40, tapos yung iba naman running to 50, yung iba naman running to hopeless. Gising pa kayo? Gising pa kayo dyan? Bakit running to hopeless? Kasi 70 na, wala pang dumarating. Kaya kayo pa nagkeda na kayo ng, halimbawa, 60 years old na kayo, huwag na kayo maghangad. Kasi hindi ka na magkakaanak. 60 ka na. So, para bang naghanap ka lang ng problema pa sa buhay. para maging masaya ka, total, 60 years old ka lang naman, o 60 years old ka na, enjoy mo ng buhay mo. Amen ba? Huwag mo naman sabihin na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Tapos na yun sinabi na ni Jesus yun, huwag mo ulitin. Kasi si Jesus lang may karapatan noon. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Inuna nyo lang ang buhay. Amen ba? Ang mabuhay. Kaya hindi rin kayo nagkamali ng inyong pinasukan. Ibig sabihin, kanya-kanyang buhay yan Yung iba nga, may asawa, may anak, problemado naman. Samantala kayo, walang asawa, walang anak, wala kayong problema. O, di ba? Kaya sabi nga, mapalad. Sa bagay, kapag binigyan ka naman talaga ng pamilya, mapalad ka naman. Pero hindi lahat ng nagpapamilya ay mapapalad. O, iba, nagsisisi. O, di ba? Kaya sabi nung nagpa-pray over sa akin, sabi ko, bakit gusto mo na mag-asawa? Sabi niya, kasi nalagpasan ako ng kalendaryo. Sabi ko, bakit? Umalis bang kalendaryo sa bahay mo? Sabi ko sa kanya, anong lalaking gusto mong mapangasawa? Sabi niya, Brad, kahit sino na lang. Grabe naman Pag nalagpasan pala ang babae ng panahon, kahit sino na lang. Ganun ba yun? Kahit sino na lang? Sabi ko sa kanya, kung bulag ang dumating sa iyo, ang sagot sa akin, Brad, malupit ba ang Diyos? Kaya sabi ko, pag humingi ka sa Panginoon, be specific. Nakatalagpasan ka ng panahon, wag naman yung kahit sino na lang. Kasi baka mamaya magsisi ka pa. O di ba? Naalaala ko na ako'y naasin ng Bisaya May mga Bisaya ba dito? Tasan kami ng mga Bisaya. Ayan. Uy, daghan man kayo mga Bisaya diri, Daghan kaayo. Uy, dili ako Bisaya, ha? Bicolano man ako. Pero kabalo man ako magbisaya. Kaya dili niyo ako may ibaligya. Gising pa ba kayo? Tapos, ito na.
Sabi ko, anong klaseng lalaki ang gusto mo pangasawa? Sabi niya, kahit sino na lang. Sabi ko, sister, wag naman ganyan. Be specific ka ako. Kaya nung ako'y maasahin sa Bisaya, ito ay prenage ko rin sa Bisaya. Sabi ko, pag kayo humingi sa Panginoon, be specific. Ito na ngayon, nag-healing na, part na ng healing, healing na, yung patapos na. Sabi ko, humingi kayo sa Panginoon. May sumigaw sa kalagitnaan, Lord, pahingi, be specific. Sabi ko naman, ambot sa imo. Okay lang ba kayo? Gising ba kayo? Huwag kayong malulungkot diyan kasi pag uwi niyo naman sa trabaho niyo, malungkot na naman kayo. Pag nakita yung amo niyo, kasi mangot na naman kayo. Kaya habang kayo ay naririto, ngumiti ka naman. Wag niyong pangunahan ng buhay kasi pagdating ng araw, hindi ka talagang ngingiti. Pagka pinasok ka na doon sa kahit anong gawin mo doon, hindi ka makakangiti doon. Kaya mayroon tayong kasama sa Quezon. Ang trabaho niya, kumanta sa mga lamay. Tapos minsan, sabi nung mga kamag-anak nung nila Maya niya, kinakanta niya, sabi niya, sister, pwede ba sa huling pagkakataon, pangitiin mo naman yung aming mahal sa buhay. Kasi mula noon hanggang ngayon, nung siya nabubuhay, palagi nakasimangot. Hanggang ngayon, tingnan mo nakasimangot pa rin. Sabi ng mga kamag-anak, pwede ba sa huling pagkakataon, pangitiin mo naman siya. Hindi tuloy alam ng choir kung anong gagawin. Kasi patay yun eh. Ang sabi ngayon ng choir, nung kumakanta, pahingi po akong toothpick. O tapos, binigyan siya ng toothpick, sabi ng choir na kumakanta, pwede bang iwan niyo muna ako sandali? May gagawin lang ako. Mamaya tawagin ko na lang kayo kapag tapos na ako. Ito ngayon, pag alis ng mga kamag-anak, yung bibig nung nakahiga doon sa kahon, iningat yung bibig tapos tinusok. So medyo nakangiti na. Kaya nung medyo nakangiti na, sabi nung choir, pwede po ninyo tingnan. Kaya nung tiningnan, medyo nakangiti na, sabi ng mga kamag-anak, sa wakas, napangiti mo rin, sister. Kaya huwag yung pangunahan ng buhay, ha? Hanggat may pagkakataon, ngumiti kayo, kasi ang sabi ng Biblia, ang taong masayahin na ipanggamot na mamahalin. Amen ba? Kaya gusto yung gumaling sa karamdaman, gumaling sa bulsa, ngumiti na kayo ng ngumiti. Wala kang pera, ngumiti ka lang ng ngumiti. Una ka nang pera, sisimangot ka pa. Alam niyo sa Pilipinas, mayroong kaming mayroong mga bagong style ang tayo mga Pilipino. Pagkaraon tao nakaporma, maganda ang dating, wala raw pera yan. Dinadaan lang na sa forma. Bakit? Wala kang nga pera, hindi ka pa poporma. Like, oo nga naman, kaya mga paporma, walang pera yan. Katulad sa akin. Ayaw nilang maniwala. Okay lang ba kayo? Tapos yung mga hindi na maporma, akala mo mga gusgusin, yun daw ang mapera. Sabi nila. Ay totoo naman, may pumunta sa Amorsolo na may dalang bayong Tapos gusgusin. Tapos nagpapa-pray over sa mga disciple. Walang nagpe-pray over kasi gusgusin nga. Walang bumapansin. Kasi gusgusin. Ito na sabi ng tao na mayroong dalang bayong. Total, ayaw naman niyo ako i-pray over. Kay Brother Mike lang ako pupunta. Doon ako magpapa-pray over. Yung akala ng mga nung nandoon, hindi pa papasukin yung tao doon kay Brother Mike kasi gusgusin nga bumaba nga kay Brother Mike. Nakapasok ngayon. Tapos over ni Brother Mike. Tapos yung bayong na dala niya, iniwan kay Brother Mike, binigay kay Brother Mike. Iyang laman pala ng bayong pera. Kaya hindi mo talaga pwedeng sukatin ng tao, Tingin sa katabi. Sabihin mo sa kanya, tingin ko sa iyo, mapera ka.
Amen ba? Gising ba kayo? Dito. Sabi ng Bible, sabi dito, total na ikwento ko na yung kinikwento ka, natapos na, no? Di ba? Naikwento na nung sabihin ko sa kanya na dapat be specific, yan. Kaya nasa ako sa Bisaya, sabi ko, humingi ko sa Lord, be specific. May sumigaw, Lord, pahingi, be specific. Kaya pag humingi kay Lord, dapat malinaw. Liwanagin nyo. Amen. Kahit nalagpasan ka na ng panahon, wag naman, Lord, kahit sino na lang, wag naman ganun. Magtiwala ka kay Lord, may gagawin lagi ang Diyos sa buhay natin. So ngayon, sabi dito, ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Holy Spirit nag-work yan sa buhay natin through His Word. Sa Kanyang salita. Alam mo yung salita ng Diyos, ito, yung Bible. Kaya kapag tayo ay mayroong naririnig na mabuting balita, kasama dyan ang Holy Spirit na gumagawa sa buhay natin. Amen po ba? So anong layunin? Bakit kailangan gumawa sa buhay natin ang banal na Espiritu? Una, sabi dito, to make us like Christ. Gawin tayong katulad ni Kristo. Yun naman talaga ang pinaka-goal ng Christianity. Lahat ng followers dapat maging katulad ni Christ. Kaya nga tayo nakikinig ng mabuting balita, tayo dito ay nagsisimba, tapos after ng pagsimba, mayroon pang charismatic, itong ginagawa natin, charismatic ito. So nakikinig pa rin tayo ng salita ng Panginoon. Kanina nakinig tayo kay Father. So may nag-message sa akin nung mayroon pa tayong live, kasi ngayon wala tayong live ngayon eh. So may nag-message sa akin, sabi niya, Brother Rod, salamat sa iyo talaga kasi yung pari namin dito, hindi namin maintindihan yung pagpapaliwanag ng gospel kasi English nga. So islang ang pagka-English. Kaya alam na mga English, mga islang, remember, yung mga ganon, no? report eh. Andiyan ba kayo? Pagka hindi ka aware talaga, minsan nga ako kinausap ako ng Chinese doon sa Saikong, yung guard. Kasi ang lakas ng ulan nung Sabado. Pero alam niyo, nung linggo, biyaya talaga ng Panginoon. Talaga grabe si Lord. Mayroong declaration nung Saturday na black rain ng linggo. Pagdating ng linggo, alam niyo po, no rain. From black rain to no rain. O diba? Ang bait talaga ni Lord eh. Kaya sabi ko, hindi mo talaga matatawaran ng Diyos, Kasabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang kay Lord. Alam niyo po, ako mismo namangha eh. Kasi ang declaration talaga, nung Saturday, ang Sunday talaga ay black rain. Yun ang declaration. Hindi ako umiimik. Narinig ko yun sa mga tapos yung kahit doon sa Saiko, narinig ko yun. Dito, narinig ko din. Hindi ako umiimik. Tapos, sabi ko, Lord, pwede ba maging maganda naman panahon bukas? Pero sabi ko, Lord, bahala ka ako. Sabi ko, gawain mo yan eh. Kaya pagdating ng Sunday, gawain doon sa Saikong, hindi talaga umulan. Kasi sabi ko, ang bait talaga ng Panginoon. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, tanungin nyo po yung galing doon. Kaya doon ko na talaga napatunayan na ang Diyos talaga hindi mo siya matatawaran. Kaya huwag kayong lalayo kay Lord, kahit anong mangyari. Huwag kayong aalis sa Kanya. Kahit nakakaranas kayo ng hindi maganda sa buhay, lalo dito sa Hong Kong. Isipin nyo lagi na ang Diyos hindi matatawaran yan. Kapag lumapit ka sa Kanya, tumingi ka sa Kanya, at inulog mo sa Kanya mga bagay na gusto mong malutas, ako'y nakakatiyak, hindi ka bibiguin ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? So, itong purpose, itong layunin, bakit kailangan gumawa ang banal na Espiritu sa buhay natin? To make us like Christ. Gawin tayong katulad ni Christ. Ano ba si Christ? Si Christ, kung titingnan natin ang kanyang
character, talaga nasa kanyang patience. Grabe yung patient ni Christ, ano? Nasa kanya yung pagtitiis, pagtsatsaga. Kaya ang gusto sa atin na mangyari sa gospel natin ngayon, maging matyaga din tayo. Mapagtiis. Amen ba? Hindi mo makukuha ng madalian ang mga bagay na gusto mo. Naniniwala po kayo? Gusto mong yumaman, hindi nakukuha sa madalian yan. Huwag ka maghanap ka na Amerikano, Negro, or ano. Kasi yung iba, naghanap ka ng Negro, Amerikano, kasi mayaman, pera. Hindi makukuha sa ganun yun. Magtiyaga, magtiis. Walang nagtitiis, walang nagtsatsaga na hindi pinagpapala ni Yahweh Shaddai. Amen po ba? Meron nga nag-share sa akin, yung taga-Saikong. Ang tagal na pa rin niya sa amo niya. Tapos makukuha na niya yung kanyang yung LS. Anong LS? Laging sala. Laging sala sa amo. long service. Alam mo, sabi niya, sabi niya, alam mo, Brad, akala ko ang LS ko ganito lang. Tapos, binanggit niya na ang LS na makuha niya ay ganito. Sabi ko, wow, sister. Ibig sabihin, secret millionaire ka, no? Sabi niya, biyaya ito, Brad, ni Yahweh. Kita niyo, ha? Ang nagtsatsaga, ang nagtitiis, hindi lang nilaga ang makakamtan mo. Magsasawa ka sa nilaga. Amen po. Kaya nga, alam niyo po, kung magtsatsaga lang kayo sa work talaga, tapos kasama mo si Lord, maniwala kayo, mayroong himalang laging gagawin si Lord sa atin. Kasi nasa tiyaga eh. Ako nga, alam niyo po, totoo lang, kung tiyaga ang pag-uusapan, number 1 siguro ako sa tiyaga. Pagtitiis ang pag-uusapan, ay number 1 din ako sa pagtitiis. Bata pa lang ako, nagtitiis na ako. 12 years old, hiwalay na ako sa magulang ko. Nag-aral ako sa Maynila, sa araw, trabaho, sa gabi, aral. Kasi nasa probinsya ako, nung elementary pa ako noon, sabi ko, pag high school ko, sa Manila ako mag-aaral hanggang sa makatapos. Nangyari po yun, nung nasa probinsya ako, nung elementary pa lang, pumapasok ko sa school, usapan namin ng aking ina, kailangan yung tsinelas ko, hindi masisira. Pag nasira yung tsinelas ko, wala siyang ipapalit. Kaya ang ginawa ko, tiis, tiyaga. Anong klaseng tiis, tiyaga ang ginawa ko? Tuwing papasok sa school, bit-bit ko yung tsinelas ko. Pagpasok ko ng room, saka ko isusuot. Paglabas ko ng room, bit-bit ko naman tsinelas ko. Di baling masakit ang paa ko, wala lang masira ang tsinelas ko. Kaya nakatapos ako ng high school, ng elementary. Hindi nagpalit ang tsinelas ng nanay ko eh. Sabi ko, lumiliit ata na yung tsinelas ko. Sabi ng nanay ko, bakit? Eh, hindi na kasi sa akin eh. Sabi ng nanay ko, lumalaki ka kasi. Sabi ko, akala ko man lumiliit ang tsinelas ko habang tumatagal. Kasi usapan namin ng mama ko yun na kailangan huwag masira ang tsinelas. O para matupad yung aming usapan, yun ang ginawa ko. Bit-bit ko lagi ang tsinelas ko. Hindi ba ako pwedeng magsapatos kasi pag nagsapatos sa probinsya, lalo sa amin, pagkatawanan ka. O kasi doon, hindi pwedeng sapatos doon, kailangan doon, tsinelas. O dito naman, pag nagtsinelas ka, pagkatawanan ka, pag pumasok ka, noon yun, pero ngayon wala na pakialaman kahit anong gawin mo ngayon. Magtsinelas ka, magsapatos ka, o anong forma mo, wala makikialam sa iyo. Bahala ka, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Okay lang ba kayo? O kaya dito, nais ng gospel na maging katulad tayo ni Christ. Tiis lang, tiyaga lang. Sabi mo sa katabi mo, tiis lang. Tiyaga lang.
Alam nyo, kayo mga nagtitiis at nagtsatsaga, pagdating ng araw, makikita nyo kung gaano kabuti ng Diyos sa inyo. Amen ba? Kasi proven ko na po yan. Mismo sa akin, proven ko yan. Walang nagtsatsaga na hindi pinagpapala ng Diyos. Sa ministering ito, naranasan ko noon, nag-training ako sa gawain dito sa ministry. Naranasan ko duro-duruin, pero hindi ako umiimik. Tuloy lang ako. Pero wala na yung mga yun, kasi sila yung mga trainer ko nung araw. Tiis lang. Tapos sinagis ko yung bag ko sa bus kasi ayoko na. Pero pag kinamagahan, tuloy pa rin. Training pa rin. O, tiis, tiyaga. Hanggang sa nag-survive ako sa training, nagtagumpay. Tapos nung ako ay ginagamit na ng Panginoon, yung tiyaga at tiis na nangyari sa akin noon, inaani ko ngayon. Amen ba? Bakit? Kasi lalo sa larangan o salitang privilege, pag sinabing privilege, ibang klase yan. Yung tatanggap ka ng isang pagpapala na kung titingnan natin ay hindi naman karapat-dapat para sa'yo, pero sa'yo ibinigay. Tama ba? Ang tawag doon ay hindi opportunity, privilege. Bakit? Kasi hindi ka naman karapat-dapat pero sa'yo ibinigay. Kasabi ko, Lord, maraming salamat. Wala talaga nagtitiis at nagtsatsaga na hindi mo pinagpapala. Kaya ito po ang aking encouragement po sa inyo. Kahit anong maranasan nyo, sige lang, tiyaga ka lang. Noon, pag ako'y nag-pray kay Lord, mamaya wala pa akong salita, lumutulo ng luha. Sa nararanasan ko sa buhay. Pero sabi ko, Lord, hindi ako susuko. Tuloy ang laban. Kaya kita nyo naman, tuloy ang laban, hindi na baliwala ang lahat ng pagtitiis at sakripisyo. Kaya maniwala kayo mga naririto sa bansang ito, at nagpapatuloy at hindi sumusuko, pagdating ng araw makikita ng iyong dalawang mata kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen po. Ano ba si Christ na ating tinutularan, di ba? Si Christ yung napakabuting tao. Nung si tao pa, napakabuti niya. Ipinangaral niya, huwag kayong hahatol. Ipanalangin nyo ang iyong kaaway. Ibigin nyo ang iyong kaaway. Yun si Jesus Bakit niya sinabi yun? Kasi yun si Jesus. Hindi siya umahatol. Minamahal niya ang mga umaaway sa Kanya. Ang sabi ng Bible, kaya gumagawa ang Holy Spirit sa atin to make us like Christ. Tama po ba? Anong nais ng Bible sa atin? Maging mabuting tao tayo. Anong ibig sabihin ng maging mabuting tao? Huwag tayong hahatol. Kahit may pagkakamali ang ating kapwa, huwag nating hatulan. May umaaway sa atin, mahalin mo yung umaaway sa iyo. May nagagalit sa iyo, ipanalangin mo nagagalit sa iyo. Amen po ba? Ipanalangin para ano? Yung iba kasi nananalangin, mamatay na sana itong taong ito. Hindi ganun ang turo ni Jesus. Ang turo ni Jesus, ipanalangin yung pagpalain. Amen po ba? Ang sabi dito, to make us like Christ. Kaya tinuro ng Panginoong Yesus na ipanalangin nyo yung mga taong naiinis, nagagalit sa inyo. Mga taong sumusumpa sa inyo. Amen ba? Huwag tayong magtatanim ng galit. Mayroong naiinis sa iyo. Kasi hindi naman lahat matutuwa sa atin You cannot please everybody. Tandaan niyo po yan. Don't attempt to please everyone. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, may maiinis at may maiinis sa'yo.
kahit anong buti mo, hahanapan ka pa rin ng mali. Amen ba? Pero itong tatandaan ninyo, kung mayroon mang taong ayaw sa iyo, huwag kang mag-alala. Dahil hindi lang siya yung tao na mawawala o ayaw sa iyo. Mas maraming taong may gusto sa iyo. Amen po. Kaya kung mayroon taong ayaw sa iyo, huwag kang matatakot, huwag kang mag-alala. Huwag mo isipin lahat ng tao ayaw sa iyo, ano ka? Tama ba? Kaya mayroon akong nabasa sa social media eh. Kung may boyfriend kang iniwan ka, huwag kang iiyak. Bakit? Siya lang bang lalaki sa buong daigdig? Ang lawak-lawak ng daigdig. Di ba? Ang laki-laki ng daigdig, tapos iiyak ka doon sa lalaking ayaw sa iyo. O di ba? Kung hindi siya ang forever mo, huwag ka mag-alala. Darating ang forever mo. Kaya sige lang. Ulitin ko po mga kapatid, kung mayroong ayaw sa iyo, huwag mo isiping lahat ay ayaw sa iyo. Tatandaan niyo ito. Ang aking prayer lagi kay Lord, Panginoon, bigyan mo ko lagi ng mga right person. Mga tao na makakasama ko, makakatulong ko, makakatuwang ko para sa gawain mo. Kung mayroon man ayaw sa akin, Panginoon, Lord, okay lang. Pero takpan mo ang aking mata sa kanila, takpan mo ang aking tainga sa kanila, at i-cover mo ang aking puso para sa kanila. Yun ang aking prayer kay Lord. Para pag may sinabi sila, hindi ko naririnig. Pag may ginagawa sila, hindi ko nakikita. At kung may sabihin man sila, hindi ko nararamdaman. Amen ba? Kasi hindi ko sila pinagpipray na mawala sa or what. Ang dalangin ko, Lord, nawa dumating ang mga pagbabago sa taong ito. And then after noon, pagpalain mo sila, Panginoon. O, di ba, binitawang mo yung blessing sa kanila. Kung hindi sila karapat-dapat sa blessing, babalik sa akin ang blessing. O, kasi sabi ng Aklat ng Kawikaan, regarding po ito sa sumpa, sabi ng Aklat ng Kawikaan, ang sumpang hindi nararapat sa tao ay babalik sa taong sumusumpa. Diba, sinumpa mo yung tao. Kung yung taong sinumpa mo malakas pala kay Lord, prayerful pala. Yung sumpang binatawan mo sa kanya, babalik sa iyo. Kaya sabi ng Bible, wag kayong susumpa, wag kayong hahatol kasi kapag hindi karapat-dapat dun sa tao yung hatol mo, babalik sa yung hatol mo. Anong advice ng Bible? Pagpalain. Bakit? Kasi pag pinagpala mo yan, pag yan ay hindi karapat-dapat sa pagpapala, babalik sa iyo ang pagpapala. Ikaw ang pagpapalain ngayon ni Lord. Amen ba? Kaya yun ang ating ugaliin lagi. I-bless mo lagi ang tao. Tama ba? Kaya sa akin, maraming mga lumalapit, nagpapabless, papatawan ko ng kamay, God bless you. Kasi naniniwala ko na once binitawan sa iyo ang salitang God bless you, ano ba ibig sabihin ng God bless you? Pagpalain ka ng Diyos. Wow. Kaya sa Manila, di ako pumapayag na hindi ako nabibless ni Brother Mike Bakit? Naniniwala kasi ako na ang kamay niya ay ginagamit ng Diyos na kamay ng Diyos. Na once na ipatong sa iyong kanyang kamay, tiyak pagpapalain ka ni Yahweh Shaddai. Kaya natutuwa naman ako tuwing papatungan ako ng kamay ni Brother Mike, ramdam ko yung kanyang yung pagpapala niya sa akin. Sabi ko, Lord, salamat sa iyo. At totoo naman talaga, kasi pag naniwala ka, talagang mangyayari sa pinaniniwalaan mo. Kaya pag naniwala kayo, yayaman kayo. O sino naniniwalang yayaman siya? Mag-ipon lang kayo, piso-piso araw-araw. Amen ba? Alam niyo po, ang biyaya ng Diyos, minsan hindi mo ina-expect Mahiwaga ang buhay ng tao Madalas noong kinakanta ni Brother Mike niya, noong maano pa siya magsalita, yung malinaw pa talaga, lagi ang kinakanta niya, mahiwaga ang buhay ng tao. Hanggang doon lang alam ko.
Nung Sunday nga kahapon, may naiinis sa akin eh. Sabi ko, bakit ka naiinis? Ikaw naman, panay ka simula ng kanta, hindi mo tinatapos eh. Panay ka lang, God is good. Alam naman si brother, pang-asar. Pero nakakatuwa kahapon, Marima. Nakakatuwa kahapon. Kaya kung mayroon kayong pagkakataon pag Sunday, mag-join kayo sa Saikong. Kasi doon daming tao eh. Tuwang-tuwa ako kahapon. Sabi ko, wow, ang ganda. Tapos walang sulok na hindi sumasayaw yung mga tao. Ang saya-saya nila doon eh. Kaya sabi ko, Lord, patuloy mong pagpalain ang gawain mo dito sa Hong Kong. Hindi lang yung Sunday ha, from Monday to Sunday. At ito pa yung prayer ko kay Lord. Sabi ko, Lord, yung mga nawawala, ibalik mo na sila sa gawain mo. At yung mga nagwawala, Lord, ibalik mo na sila sa gawain mo. Ano yung mga nagwawala? Yung nakakilala na kay Lord, ano pang ginagawa? Sabi ko, Lord, ibalik mo na sila sa gawain mo. Kaya sabi ko, Lord, salamat naman. Ngayon, marami-rami kayo. Amen ba? Kaya sabi ko, Lord, ibalik mo na sila. Kaya sabi ko, hindi magtatagal. Lahat ng mga tinawag ng Diyos, ibabalik ulit ni Lord sa kanyang gawain. Okay pa ba kayo dyan? Sinang okay pa? Okay, pangalawa, bakit gumagawa ang Holy Spirit sa buhay ng tao? The Holy Spirit, sabi ito, give us power to witness. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihang magpatotoo. Kasi, kung wala yung Holy Spirit sa buhay ng tao, ano yan? Ang tao kasi likas na mahiyain eh. Tama ba ako? Mahiyain ang tao. Yung bang parang nahiya tayong mag-akay, nahiya tayong mag-share sa kanila. Uy, sister, alam mo, ang saya-saya sa gawain ng Panginoon. Punta ka sa gawain ni Lord. Bisa nahiya tayo kapag wala sa atin ang Holy Spirit. Pero pag nasa iyo ang Holy Spirit, wala nang tayong hiya. Kaya maraming mga nasa gawain, walang hiya. May nag-share sa akin yan, Bisaya. Uy, mga Bisaya, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Inuulit ko lang naman, eh. Nagaya daw siya ng pagkain, sabi, uy, kain ka ng kain, mga walang hiya. Sabi ko, ano? Sabi niya, hindi, Brad, kasi di ba yung walang hiya, hindi ka na nahihiya? Sabi ko, oo, pero magkaiba ng ibig sabihin yun. Sabi, ay, ano ba yung proper word doon? Sabi ko, siyempre kako, yung wag na kayong mahiya. Yan. Kasi pag sinabi yung mga walang hiya, ibang ibig sabihin noon. O, di ba? Eh, siyempre, pag ikaw ang niyaya, o kain ka na, walang hiya. Siyempre, mag-iisip ko eh, ano man ito nagaya sa akin? Hindi ka na siguro kukuha ng plato. Baka sabihin mo, sige sis, salamat na lang. Baka isip mo magmamakdo na ako Jollibee. Kaya dito, inaalis ng Holy Spirit yung hiya natin. Kaya lumalakas ang loob natin. Si Brother Rodong araw, hindi mo ako mapabitbit ng Biblia. Hindi mo ako mapatayo sa unahan para mag-preach. Nako, malabo yun. Kasi nasanay ako nung ako'y bata pa, yung sa buhay namin sa probinsya, na kapag ka may bisita, huwag kang lalabas. Nasanay ako doon. Pag hindi ka tinatanong, huwag kang magsalita. At huwag kang sasabat sa usapan ng matatanda. Doon ako na namulat. Kaya nung ako'y nag-aaral na, hanggat hindi ako tinatanong ng teacher ko, di ko umiimik. Recitation, di ba? Recitation. Wala. Pagkaupo ko, tahimik ako. Kaya mga grado ko nung araw, palakol lagi.
Bakit? Attendance lang eh. Walang participation. Bakit? Sabi ng tatay ko, nanay ko, huwag kang iimik pag hindi ka tinatanong. Ay, yung mga klase ko, sagot ng sagot. Matataas ang grado nila. Kahit alam kong sagot, hindi ako umiimik. Kasi sabi ng tatay ko, nanay ko pag hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Kaya sawa yung tatay at nanay ko sa palakol. Sabi nung tatay ko, nanay ko, bakit ka na grado mo? Nay naman, yung mga klase ko sagot ng sagot, ako hindi sumasagot. Ba't ka sumasagot? Sabi niyo sa akin, huwag kang sumagot. Kaya, naano ko noon sa paging mahiyain. Kasi doon ako pinalaki Na pagka may tao, hindi ako nagkasalita, hindi ako nakikipag-usap. Kasi doon ako sinanay. Ang hirap pala pag doon ka sinanay, Kaya ako naka-recover, nasa Maynila na ako, nagka-college na ako. Doon ako naka-recover Nung, siyempre, iba na yung nasa kolehiyo ka na, tagisan na ng talino yun Pero ang pinakamasarap sa pag-aaral yung nasa college. Alam kong bakit? Tulungan kami, lahat. Tulungan. Wala kaming bagsakan. Pag may answer ka, share your answer. O kayo naman, parang di pa kayo nag-college. Kahit na gumagala yung professor, nagkakaisa kami. Paglagpas, pasa ang sagot sa likod. Pagdating sa multiple choice, meron pa kami mga pamamaraan, pabawaan. Ibig sabihin, yung number, walang sagot mo, letter C. Yung professor walang magawa, hindi alam kung anong ginagawa namin. Kaya walang bumabagsak sa amin. Kaya ang masaya naming buhay sa college, high school, wala pa, maramutan pa sa sa high school, maramutan pa yan Pagalingan pa mga yan Pero pagdating sa college, hindi. Kasi ang habol mo sa college, ang makagraduate ka. Yun ang habol. Hindi mo pwedeng dyan dapat ako ang cum laude. Hindi, mayroon nga sa amin sumalangit. Kaya kami mga klase, lahat kami magna. Magnanakaw na sagot. Oy, hindi kayo mo. Si brother naman, napasama naman ito sa dance lister. Ano kayo? Kahit pag ganito si brother Rod, kahit paano, nakita ko yung pangalan ko sa dance lister. Wow! Sabi ko, anin ko naman yan. Kaya masarap sa pag-aaral Alam nyo dito, kaya tayo, gumagawa ang Holy Spirit sa atin para hiyain o alisin sa atin ang mga hiya natin para ma-share natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ini-encourage ko po kayo na yung mga wala pa sa gawain, yayain nyo. Huwag kayo mahiya. Yung mga sisters natin na nagsishare ng nag-aakay, na hindi sila nahihiya, pagpalain kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen. Doon sa Central, may pinuntahan ako doon. Paglapit ko agad, kasi sexy. Mayroon akong bibin, paglapit, dito ka. Ay, ako na mangingiti-ngiti lang. Tapos mamaya, binibintahan ako, anong mga binibinta sa akin. Tapos, sinabihan ba ko, libre practice. Sabi ko, sister naman, grabe ka naman. Tapos sabi ko sa kanya, di mo alam ka ako, pastor ako ng El Shaddai. Ay, sorry po, pastor. Mamaya-maya, niyaya ko na siya sa gawain. Hanggang ngayon, nihintay ko siya. Hindi pa daw marating. Kaya pag nakabalik ako sa Central, babalikan ko yun. Ang problema, hindi ko na matandaan yung store na pinuntahan namin. Kaya nung pumunta uli kami doon, hinahanap ko yung site. Saan ba akong store na yun? Siyempre, first time ko pumunta noon, bago pa na ako ng Hong Kong.
Sabi ko, samahan niyo ako, punta doon ng, ng mga Pilipina dyan. Yayain natin sila. Ayun ang nabungaran ko. Sabi niya, Brad, pagka day off ko, paatin ako. Ayun, kailang day off na ata, hanggang wala pa. Kaya ngayon, ang advice ko sa mga nag-outreach, mga umaakay, kunin nyo kagad ang number. Para may follow-up, para pagka kailangan sila na yayain sa gawain, tatawagan nyo sila. Alam niyo po kung bakit mahalagang pag-akay? Kasi isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon. Sabi ng Bible, libo-libong anghel ang nagpupuri kay El Shaddai. Amen ba? Kaya mag-akay tayo. Pag naka-akay kayo, wala man kayong reward dito, kay Lord may reward kayo. Kaya salamat kay Lord, nawa napagpala kayo ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Napagpala ba kayo ni Lord? Amen. Sabihin mo sa Kanya, tapangan mo na. Ang Holy Spirit ang gagalaw sa buhay natin. Okay, tayong lahat at tayo ay dumulog sa Panginoon. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Ipikit niyo po ang inyong mga mata. Sino ang Diyos na katulad mo? Walang bagay na mahirap sa'yo. Yes, Lord God. Isang libong buhay na ibon ako.
Banal naming Diyos, nagpapasalamat kami dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kami, Ama, na ginagabayan. Sa araw na ito, Lord, dalangin ko po na anuman ang mga hinihiling ng aking makapatid, ay bigyan niyo po ito ng katugunan. Dakilang Diyos, lubos niyo po silang palayain sa mga problemang kanilang nararanasan. At pagpalain mo lagi, Ama, ang aking makapatid na ito sa kanilang mga pagtatrabaho. Bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan, magandang kalusugan, upang sa pagtatrabaho nila, Panginoon, ay maging maayos ang lahat ng bagay. Pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang kanilang mga pinagtatrabahuan, ang kanilang mga amo, Panginoon, ay pagpalain mo lagi. Dakilang Ama, sa araw na ito, inaangkin po namin na sa iyong mga salitang amin napakinggan, kung sila man ay mayroong sakit at karamdaman, sila, Panginoon, ay pinagaling mo na. At naniniwala kami sa lahat ng problema, sila, Panginoon, ay pinalaya mo na. Kaya pagpalain mo rin po, dakilang Diyos, ang kanilang mga mahal sa buhay. Lagi mo silang abutin ng iyong himala, ng iyong kapangyarihan, upang sila, dakilang Diyos, ay laging nasa tiyak na kaligtasan. Ama, pasaganahin mo lagi ang aking mga kapatid na ito. Sa panahon ng kakulangan, Lord, dalangin ko po na lagi mo siyang suplayan. At umaasa kami na walang magkukulang sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. O Diyos, pagpalain niyo po sa mga oras na ito ang lahat ng hawak ng kanilang mga kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang lahat ng ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At nananalig kami na sa araw na ito, kaming lahat, dakilang Diyos, ay answered prayer na. Amen. Salamat at aming aangkinin na kaming lahat ay uuwi, tagumpay at pinagpala mo ang aming mga buhay. Salamat, dakilang Diyos, at sa iyo namin muli ibinibigay ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And when the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And when the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Atin pong dasalin ang Salmo 91 sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang napitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas.
Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y lumagalog dito sa gawain, alam mo may inataas ka, at di makinig sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bansa, isa lang ang lalapitan, kasi siya ang malayan. Huwag kang mag-alinlangan, siyang ibibigay niya. Pagpapala mo ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na!
Jack Yun. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow.